Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol kay Colonel Tanaka Turo, Treasure Science. Colonel Tanaka, ito yung map keeper daw ng Emperor. Ito yung nagtatago ng mga mapa na treasure site na nabilong sa Emperor na merong ginawang mapa. At alam nyo ba, ang mapa ng Emperor ay kulay pula kasi pinahiran ito ng red wax. Ang papel ay pinahiran ng red wax para hindi nababasa at hindi nalalata at hindi kakainin ng anay sa matagal na panahon. Mayroon akong sample nito na natagpuan sa may ilog, nilagay sa buti. Red wax siya at nagiging parang pink na. Try ko paghanap yun. So ito pakita natin. Ito yung example, itsura ng red wax map na kahit nababasa ay hindi nalalata kasi para na siyang plastic. At ito'y kaputol lang ito ng Emperor Treasure Map. Magtaka tayo bakit naputol ang mapa na ito. Siguro ako na nakuha ito ng ibang sundalo at pinaghati-hati yung mapa ng Emperor. Kasi ang mapa ng Emperor ay malaki, yang parang kartulina size ang laki niyan. Kasi Emperor Treasure Site. Okay, so itong kay Colonel Tanaka Turo ay ang pinagbaunan nito ay Apari, Tugigaraw, Santa Cruz, Bangar, Luna, Bacnutan, San Fernando, Rosales, Sison, Tarlac, Sierra Madre, lahat ay nasa Northern Luzon ito. So nag-umpisang magbaon si Colonel Tanaka Turo 1941 hanggang 1943. So maaga siyang nagbaon. 1941 ay umpisa na siyang magbaon sa Northern Luzon. Ito yung binanggit natin, Apari, Tugigaraw, Santa Cruz, ang dami nito na Bangar, Luna, Bacnutan, meron dyan, San Fernando, Rosales, Sison, Tarlac. Imagine, there are 175 Emperor Treasure Site. Pinakamarami niyan ay nasa Northern Luzon. Of course, merong sa Visayas, pero kukunti lang ang nasa Visayas. Marami rin sa Mindanao. Nagtaka ako bakit kukunti lang ang Emperor Treasure Site sa Visayas. Ang marami ay Mindanao at Luzon Pero mas marami talaga ang Luzon, Northern Luzon kumpara din sa Mindanao. Pero marami din ang Mindanao Marami rin. So parang pinaghati yata, di ba? North, yun yung Luzon, South, yun yung Mindanao. At yung sa gitna ay nilagyan lang ng kukunti. Okay, so ito yung mga treasure signs na gamit ni Colonel Tanaka Turo. Ito yung kanyang Imperial Japanese 14th Army. So, ika-14th Army Division sila. Colonel ito, si Tanaka Turo. Pag yata, nang magtapos ang gera ay prinomote ito pagka-general Kaya ang tawag sa kanya in 1944 ay General Turo. I make that General Tanaka. So ito yung kanyang mga signs mga iginuhit sa mga bato. Paki-screenshot na lang mga katiyats. Ayan. So familiar ba sa inyo? Of course, merong mga familiar, no? Punta tayo sa isang page pa. So ito, pangalawang pahina ito. Ganun pa rin. Located sa San Fernando, Rosales, Tarlac, Sierra Madre, Northern Luzon, Apari, Tugigaraw, lahat nga nasa Northern Luzon. So ito medyo yung heart, yung pinaka-common, di ba? Pero yung iba dito ay strange, di ba? Napaka-strange na mga signs. So nakita nyo, merong million deposit. So sa Emperor talaga siya kasi million ang deposito
So ito pa, pangatlong pahina. So kapag makakita kayo ng tatlong star na inuukit sa bato, yan ay treasure na pagmamayari ni Yamashita. Ayan no. So merong pinagtabi ang X sa P, oh. Actually ang P ay treasure yan eh. Yan ay jewelries, and then X, kaya treasure sign siya. So ito yung KO under the big stone. Kapag ganyan na K and then mayroong maliit na O, pababa yung O, so ibig sabihin under the big stone. Yung check din na parang Nike or Nike, yung parang Nike, oh, kapag check and then may dot, pera na yan. Treasure under. Okay, so itong number 6, meron akong inano noon, di ba? Na-publish na merong number 6, parang number 9 tingnan. Kapag baliktad ang tingin mo, magiging number 9 yan. And then may marka na DRO, treasure close, malapit lang. Itong dalawang arrow, separated treasure to eh. Isa sa east at isa sa north. Ang haba ng mga arrow, yun yung distansya. Galing sa bato na pinag-ugitan, sukatin lang ang bawat arrow. So yun yung inch to meter. Halimbawa, ang arrow ay 8 inches, so 8 meters ang puntahan natin kung saan nakaharap ang arrow. Dito maiksi yung isang arrow, ibig sabihin malapit lang yan. So ito, money deposits, gold volumes. Ito yung glittering diamonds, oh. Parang spoke siya, no? Okay, patuloy tayo sa susunod na pahina. So common na itong mga letter C na may dot, circle na may dot, triangle, common na yan. Itong yung gold bar, itong parang B, oh, boxes of gold bars. 6.3 kg each bar. So bawat bar pala kapag ganito na sign ay 6 kg standard yan na timbang. Itong MO naman malayo ito eh. 20 to 50 meters ang distance nito, itong MO. Sa opposite side. So, yun, malayo-layo kapag ganyan na sign. Ito naman parang 4K. Ang 4K ay at the back. Ito naman YK. Inside siya. So, bago siya, no? Bagong symbol. Ito namang number 7, no? Ang sundan kasi diyan ay ang mahaba na na parte ng 7. So, under siya. Okay, so patuloy pa tayo sa susunod na pahina. Ito, VA, treasure under. Ang number 4 ay norte ito eh. Nag-point siya sa norte. So, ibig sabihin ang treasure ay hanapin sa norte. Kaya ang binigay dito ay treasure in one side of the tree o rock. Doon ay binaon. Pero norte na direksyon yung sinabing tree o rock. So, merong ibang parang treasure inside the rock ko. Itong sa tunnel. Kakaiba nga. Tunnel close, pero dahil sa T pa rin yan ay tunnel under. Pero sarado. Okay, yan yung T. Kapag lahat ng T na symbol ay ang baba ang hukayin.
or harapan. Ayan, down kasi yan eh. So dito may mga straight tunnel. So itong hole, yan ay nakatakip yan, nakasemento. Kaya kung may ganitong sign, pukpukin nyo. Mayroong butas yan. At sa butas ay of course may laman. Okay, panguling pahina. Oops, tapos na pala. Ayan o. So ito, like and subscribe na lang mga katiyats. Sa hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat sa subscription. Malaking tulong yan para lalago ang ating channel. Alright, so hanggang sa muli, ako'y magpaalam na mga katiyats at sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. At sana ay swertihin tayo dahil kung ma-approve yung bill ni Loren Legarda na bawal nang mag-treasure hunting sa buong Pilipinas, ay naku, tapos na ang maligayang araw natin sa paghanap ng Yamashita Treasures. Okay, so gawin nyo na ang gusto nyo gawin ngayon. Hokkaido na, hukay na. Kasi baka this year lang or next year ay ma-approve na yung batas na yan. Wala kasi silang pakialam sa atin eh. Pakialam nila ay magagawa sila ng batas. Pero pinakialaman nila ang treasures. Diba? Which is yan ang mga dreams ng bawat Pilipino na sana makapulot ng ginto o makahukay. Okay, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking Ebet followers. Sana swertihin kayo at thank you and thank you very much.